Alright, so since patay na yung battery ng Innova, try muna nating i-jumpstart kung kakayanin pa. No? So, yan. Nilapit ko yung Innova dito sa may gate. At nandito yung Hilux para abot nung jumpstarter cable natin. Ano? So, tinaray ko na yung mga portable jumpstarter. So, yung K70Mi na yung pinakamura, yung parang 2,000 something lang. Hindi niya kaya. Ayaw na niyang mag-jumpstart. Pero try pa rin natin ng sakyan to sasakyan. Pero most likely deads na to eh. Pero subukan lang natin kung sakali lang, baka lang. At para makita nyo na rin paano mag-jumpstart ng sasakyan. Ano. Alright, so siyempre unang-una kailangan nyo ng jump starter cable. So ito 600 amperes yung kaya nito. 3 meters yung length niya. So ito yung nabibili sa Blade. Ano. So affordable naman siya. Ayan. And make sure dapat makapal yung kable para iwas yung masusunog. Yung parang yung tama yung nasusunog yung kable. Kasi pag mas manipis, hindi niya kaya, ano, baka masunog lang. Yan. So make sure dapat makapal yung kable, ano. Yan. And of course, sasakyan na kayang mag-charge ng dead na battery. Yan. So ito yung Hilux, yung ating working car, ano. Alright, so first step, make sure nakapatay yung dalawang sasakyan. Of course, nakapatay yung sasakyan mo, napatay yung battery. But make sure yung working car nakapatay rin muna bago natin i-connect yung dalawang positive terminal gamit nung red na cable. So, kukonek natin yung positive terminal. Usually may cover yan na ganyan, yung kulay pula na nakatakip dito. So, yun yung positive. So, tanggalin mo yung takip. Same goes sa working car mo. No? Yan, sa Hilux, merong ganito. Yan. Yan yung positive niya. No? Usually yung negative naman, ito, walang takip yan. And laging nasa may right side, facing the battery. Ano? Usually ganun, ha? So, connect muna natin yung red cable natin sa positive, ano. And then the other end dun sa positive ng patay na battery. Yan. So positive to positive. Then i-connect yung itim na cable sa negative ng patay na battery. Yan. Make sure kapit na maayos yan. Yan. Then yung other end i-connect nyo sa grounding point. So like any unpainted surfaces like yung engine block or etong ayun, yung grounding point na yan. Basta ilagay nyo sa unpainted surface, ano. So sa akin dito ko na lang siya ilalagay. Ayan, yung grounding point na yan. Then after everything secured, okay na yung lens nyo, start nyo yung donor car or yung working car, which is sa case na to yung Hilux, ano. And then hayaan nyo lang for a few minutes para ma-charge yung dead battery natin. Alright, so after a few minutes of letting them idle, yung working car, try na natin i-start tong dead battery, ano, yung patay na sasakyan. Alright, so gumana siya. And didisconnect na natin yung cables, ano. So ayan nyo muna for a few more minutes na tumatakbo habang nakakonect yung cables para ma-charge up yung battery. Kung talagang patay na yung dito sa sasakyan na to, no, yung dead car or dead battery tulad nitong Innova. Alright, so luckily nag-start siya gamit ng jump starter cable. So I'm not sure kung may mali ako nagawa gamit ng portable na jump starter ng 70Mi or masyado lang mahina yung portable jump starter na yun para sa battery na yun, ano. Pag talagang medyo drain na. Siguro pag medyo slightly drained lang, baka kaya pang i-gamitan ng portable jump starter. But for sa case ng Innova, hindi talaga siya kaya ng portable jump starter. So yan, ginamitan na natin talaga ng jump starter cable and then a donor car or a working car, which is thisong Hilux. And yan, nag-start na siya. Allow lang natin mag-charge for a few more minutes para okay na yung battery, ano.
Alright, so after allowing it to charge for a few more minutes, tanggalin na natin yung cable. So una-una yung black cable, yung negative cable from the dead car at saka yung sa donor car. Then after that one, yung positive cable, yung red cable from the donor car. Unahin muna natin yung sa donor car and then tatanggalin natin yung sa dead car or yung sa sasakyan mo. Yun lang, ganun lang mag jump start ng sasakyan. So actually, tinest namin ulit. So pinatay namin yung makina and we have it started. Just to check kung okay pa ba yung battery, kung kaya pa niya bang mag-start. Medyo mabilis pa pero alam mo yun, medyo may unting kabagalan. So papacheck na namin, din tignan namin kung papalitan na. And then other issue pa dito ngayon is aircon, hindi na naman lumalamig. So either bumigay na yung compressor or natuyo yung freon dahil hindi nga siya nagagamit. But most likely baka yung compressor is bumigay na. So pumunta na kami sa suki namin to have the battery check. So yung shop nila located lang malapit dito sa Yazaki along Aguinaldo Highway. So yun, nag-decide naman kami na palitan na kasi 2019 yung production date nung battery. So mga 2020, 21, 22, 23, 24, mga more 5 years na. So may naman ng palitan. Since kaysa naman maabutan ka, for example, nagpark ka sa grocery na ma-discarga ka tapos may mag-start or kung saan man na medyo alanganin pa, no? So same lang din yung papalit namin, enduro din. Para 5.6 siya or 5.3 hindi ako nagkakamali. So yun, meron naman video, meron ba akong video? Madali lang naman yung palitan yan. Tatanggalin mo lang naman yung negative, then positive or baliktad ba. Then tsaka may kabit in reverse order. Tapos palitan yung battery, nagtungo naman kami sa aircon repair shop to have the aircon check. Oh, may leak yan. Kakapalit lang ng o-ring yan a year ago. Hindi kasi nagagamit yan. Ha? Hindi nagagamit. Madalang gamitin kasi yan. Mahirap po nito, baka yung evaporator po may leak. Ha? Pero okay ba yung compressor? Okay pa naman po. Okay pa? Yung ano lang sir, kulang talaga ng freon. Hindi ba pwedeng kargahan muna tapos balik? O ano? Pero nag-decide na lang kami na kargahan na lang muna ng freon yung Innova. Alright, so yan, napalitan na yung battery. So enduro pa rin na 15, maintenance free na battery. And 2 SMF siya, ayan, or 26D 26D26L or N50L yan. So yan, may warranty din siya, alam ko 2 years kung di ako nagkakamali, basta yun. Alright, so that's pretty much it for the first video of this mini series. So battery and aircon. Yung aircon actually hindi pa completely tapos kasi ino-observe pa namin kung talagang may leak nga ba siya. But yeah, so far yan, karga muna na free yun. Next one, on the next video of this mini series is papalitan natin yung kanyang fog light bulb. So yung luma is yung knob sight na N12Y. Yung sa passenger side, napundi yung isang LED light doon. Yung, di ba dalawa yun? So kabilaan, left and right. Yung kabila napundi na, kaya mahina na yung bato nung dito sa side na to. So it's about 1 year.
yung LED bulb na yun. So malas defect yung nakuha natin, no. Pero yung papalitan natin siya ng mas quality, and dito siya. So kapag may, for example, problem, may warranty yung binili natin, at least madali makontak, kakilala din natin yung may-ari, ano. So yeah, abangan nyo yung next video, LED fog light replacement, ano. So guys, thanks for watching. Sana na-enjoy nyo tong mini-series. First episode ng mini-series na to. Abangan nyo pa yung mga susunod na, and sana nakatulong rin, especially yung anong spec ng battery, ano. So guys, thanks for watching. Don't forget to like and share this video, and kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na. So click mo na yung subscribe button dyan sa baba ng video na to, sa tabi ng pangalan ko or somewhere, basta sa baba. So once again, thanks for watching, and see you on the next bit. Bye!